Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang mga kondisyon ng ICC kung humingi ng legal aid si VP Sara para sa kanyang ama. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa mga viewers, silent viewers at supporters in my channel. Thank you po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Sakali po na humingi ng legal aid si Inday Sara para sa kanyang ama, si Tatay Digong, para sa kanyang kasong crimes against humanity, ang ICC po, isa sa kanilang kondisyon ay mag-investigate kung may kakayahan ba o walang kakayahan financially na mag-hire ng legal team ang mga Duterte, no, para mag-defend sa kanyang ama na si Tatay Digong. So mag-investigate po siya kung may ang ICC kung may mental capacity sila, mga bank statements, mga ari-arian, para makasasabi sila na okay, kailangan talaga nila ng libreng legal aid from the ICC, libreng abogado na magre-represent sa kay Tatay Digong sa korte, at kung ano-ano pang mga legal support na pwedeng maibigay ng International Criminal Court sa kay Tatay Digong, no? Alam naman natin na doon sa Europe, kung kumuha ka ng private lawyer, sa ngayon meron silang ang lead lawyer nila si Nicholas Kaufman, medyo mahal. According daw sa balita nabasa ko, is around 40 million pesos, no, a month or a year yata ang singil, no, ni Attorney Nicholas Kaufman. So kung wala ka talagang pera at pulubi ka, naku po, hindi mo kayang magbayad sa kanyang talent fee, no, or attorney's fee pala, talent fee na sabi ko. So yun po, no, kasi hindi mo pwede mauto or maloko ang ICC na sabihin mo, ay wala kaming pera, mahirap lang kami, bigyan nyo kami ng abogado, legal aid. Hindi yon, hindi sila maloloko. They will check and determine first by thorough investigation, checking all the facts, whether the Duterte family has the financial capacity to pay for their own legal team, especially sa mga lawyers nila. Yun ang isang fair dito sa ICC. Chine-check talaga nila before sila mag-agree. Hindi sila madaling maloko ng kahit sino. So, panalangin ko guys na mabigyan din ng sapat na legal remedy ang kaso ni Tatay Digong. Kung wala talagang sang kasalanan, hindi pauwiin siya dito sa Pilipinas. Kung meron, haharapin niya. So, yun na po ang simple. Kasi medyo naawa na din ako kay Tatay Digong. Matanda na siya. He's already 80 years old. Mabagal ng maglakad. May mga diabetes at iba pang sakit dulot ng kanyang katandaan. So, kahit paano, naisip din natin ang tinatawag na humanitarian consideration kay Tatay Digong. Si Enrile nga nakalabas, no, sa piitan because matanda na siya. So, nakatabaho pa siya ngayon sa government ni Pangulong Bongbong Marcos, no? So si Tatay Digong pa nga kung wala naman sang kasalanan. Yun lang po guys, mahal ko kayo, ingat po tayo lagi, please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Kita-kita po tayo guys sa sunod na video. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Paalam!